Kung mamimili ako ng insurance company, sino pipiliin ko at bakit? Sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung mga criteria ko. Na basic lang din na pwede nyo rin i-apply agad-agad sa sarili. Nga pala, this is your boy, Coach Kyle Josh. Last time na pag-usapan natin yung emergency fund at tamang pag-build dito at ano yung mga bagay na hindi mo i-consider as emergency fund. Ngayon, ito, mamimili ako ng insurance company, basically, para sa amin is pasok sa top 10, okay na ako doon. Kung strict ka talaga, siguro pasok sa top 5 na insurance. Yun yung piliin mo, top 3. O kaya top 1, kung yun yung gusto mong gawin, i-search mo yan. Pangalawa, international company siya. Na hindi lang sila dito sa Pilipinas nag-operate, at nag-operate din sila sa ibang bansa. Kasi, example, what if sa isang bansa, tinamaan ng dilubyo, kung naman sana, sabi natin, lindol, bagyo, o siguro may sakit na kumalat. Kapag nangyari yun, yung sabihin, sabay-sabay magkiklim yung mga tao. At kapag nangyari yun, malaki yung chance na malugi yung isang kumpanya. So kung international company sila, pwedeng matulungan yung branch dito sa Pilipinas ng branch doon sa ibang bansa. At ito yung pinakamalagang message na gusto ko sabihin sa inyo. Lahat ng insurance, basta yun, pasok sa top is magaganda. May kanya-kanya silang advantage in the market. Pero ako personally, kasi actually agent ako ng isang company. So bago talaga ako mamili kung saang insurance company makikipag-partner, sinuri ko talaga yan. At ako dumating sa point na top 3, natira yung top 3, Sun Life, Blue Life, W. Inisip ko, saan kaya ako mag-ano dito? Kasi sa Sun Life, maganda, sobrang tagal na nila. And napakagandang credibility din yung tagal nila na nag-operate. Blue Life naman, maganda, malaki. Maganda yung sales force talaga nila sa ngayon. Standing, laki ng manpower, sila pa yung nagpasingi mo ng mga variable policies. Tapos itong FWD, sila yung pinakamabilis na lumaki. So imagine, parang 4 years pa lang ata sila, pasok na kagad sila sa top 4. So yun parang curious ako. Ang hirap kasi na magawa yun ng isang kumpanya. Kasi ako, pangarap ko kasi magkaroon ng sariling kumpanya. So inisip ko, gusto malaman, paano nagawa ng FWD? And then, ayun, nung pinasok ko, grabe, mataas yung standard, quality talaga yung napoproduce nilang mga agent. At kaya pala nagtatiwala agad yung mga tao dito. Kasi malaki yung money reserve nila. Nakalimutan ko yung technical na tawag. Basta meron silang nakareserve bang pera kung saan ang insurance commission ay yung gobyerno, na-require nila na 1.3 billion lang ang may 1.3 billion ang kailangan ng insurance company para payagan nila mag-operate dito sa Pilipinas. Pero sa FWD, kasambang yaman din kasi mayaman yung may-ari nito eh. Top richest talaga, pinakamayaman sa Hong Kong, tapos pasok sa 100 na pinakamayaman tao sa buong mundo. So yun, sobrang taas nung money ratio na binigay around 3 billion. So imagine, almost double doon sa standard or sa requirement ng government. Also, ang dami kasing pakulo ni FWD na, alam mo yun, yung mga coverage, mga benefits nila na hindi talaga kayang ibigay ng mga ibang kumpanya. Example, sa health insurance, multiple claims. Na-fault ulit ka mag-claim. So, di ba, hindi na bibigay ng ibang company yan. Example, yung mga pakulo pa na unlimited consultation sa isang hospital, kaya yung mga ibabalik yung pera mo kapag hindi mo ginamit, kapag naging healthy ka. So, yung insurance, FWD lang yung nakagawa nun eh. And dami ka lang ginawa na policy review. Pero, ayun nga, hindi ka naman sa, magaganda pa rin. Ito, another, pangalawa, important message gusto ko sa video na to. Na maganda na hindi lang isang insurance company na meron kang insurance. Diba, may insurance ako sa Sun Life, may insurance din ako sa Blue Life, Manulife, ganyan, AXA. Siguro, i-share ko sa inyo yung advantage talaga ng mga kumpanya. Halimbawa, Sun Life, matagal na sila na nag-operate. So, yung credibility, medyo mataas na din. Tapos, nasa base sa around average talaga yung ganda ng Sun Life. Then next, Blue Life. Actually, maganda yung mga consider sila ngayon nagpauso ng variable policies. Ang lakas nila sa mga BUL. Ganyan, malaki yung investment nila, yung fund managing nila, malaki unit asset na minamanage nila. At sa sobrang dami ng fund nila, may mga iilan doon na nagpe-perform talaga. Kaya mahalaga, pag pipili kayo ng agent, alam din yung mga ganun bagay, fundamental, technical analysis, at yung performance ng fund. Sabi natin, AXA, ayan, maganda yan sa mga medical insurance, HMO na mga policies nila, ayan, sa AIA, sa Manulife, kung gusto mo na mga corporate na insurance, ayan, malakas din sila dyan. Pioneer Insurance, sobrang wide talaga yung policies na in-offer nila, meron din silang non-life na insurance. So, yun, basically, magaganda talaga lahat ng, ng mga insurance. Pero ayun nga, take note, yung mga sinabi ko, basahin nyo pa rin talaga. Siguro mahalaga na pagkumpara-kumparahin nyo, para makita nyo ano ba yung pinakamatandang coverage, benefits, and then best price, pinakamura na makukuha nyo na talaga yung magandang benefit. Yun, check nyo, kailangan mahalaga din pipili nyo agent, committed ba yan? Mamaya kasi, sa umpisa lang yan madali, pag nabentahan ka na, wala na, diba?
So ayun, next sa pag-uusapan naman natin yung mga blue chip companies, no? Pag-usapan natin yung mga blue chip companies sa next na video and then explain natin bakit maganda mag-invest doon.